18 years old pa lang noon si Joy, ang aking asawa. Hindi pa kami magkakilala noon. Unang beses siyang naka-experience ng pagpapaligaya sa kanyang unang boyfriend, na si Jay. Nagbunga ang kanilang pagtatalik, at ang pangalan niya, Nicole. Iniwan siya ni Jay nang malaman ng dadalang tao siya. Kaya mahirap man, binuhay niya si Nicole na katulong ang kanyang mga magulang. Nagkakilala kami ni Joy ng 2 taong gulang na si Nicole. At dahil mahal na mahal namin ang isa't isa, hindi hadlang ang kanyang pagkakaroon ng anak. Kinasal kami pagkaraan ng ilang buwan lamang. At tumaan ng ilang taon, hindi ko na namalayan na dalaga na pala si Nicole. 17 years old na to. Matangkad din siya. Maputi tulad ng kanyang ina. May mapagmamalaki rin ang kanyang hinaharap. Dito ako nagsimulang mabighani sa kanya. Nagtatrabaho noon ang aking asawa sa isang call center sa Ortigas. At dahil panggabi ang kanyang duty at pang-umaga naman ang aking pasok, bihira lang kami magkita at nakakapagpaligaya lang kami tuwing day off niya. Kaya naman madalas, sariling sikap na lang ako. Isang araw ginabi ako ng uwi. At pagpasok ko sa aming bahay, napansin kong medyo nakabukas ang pinto ng kwarto ni Nicole. Kaya dahan-dahan akong lumapit upang silipin sana lang siya. Ngunit nagulat ako sa aking nakita. Ang aking stepdaughter may ginagawang milagro. Nagulat ako nang makita ko ang kasama niyang lalaki. At sarap na sarap si Nicole sa pagkain ng ice cream. At dahil doon, medyo nakaramdam ako ng init. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, naabot na ng kasama niyang sukdulan. Nagkunwari akong parating pa lang at tinatawag si Nicole. Nicole, andito na ako. Nakarinig ako ng mga kaluskos. Marahil biglang nagulat yung dalawa at nagmamadali nag-ayos ng kanilang mga sarili. Daddy, hello po. Sabay halik sa aking pisngi paglabas ng kanyang silid. Napansin ko ang suot lang niya isang malaking t-shirt na hanggang hita niya. At maya-maya lumabas na ang binatang kasama niya. Dad, si Mark nga po pala. Boyfriend ko. May tinatapos kasi kaming assignment para sa school. Inalok ng binata ang kamay nito upang makipagkamay. Assignment pala, ha? Ani ko sa aking sarili. Magpapaalam na rin po ako. Ang sabi ni Mark sa akin. Okay, sige, ingat ka. At hinatid na siya ni Nicole sa pintuan. Hindi maalis sa isip ko ang aking nasaksihan. Kaya mula noon, nagsimula sa isipan ko ang isang balak. Ang makapagpaligaya kasama si Nicole. Ngayon pa lang isisimulan ko ng akitin siya. Lumabas ako ng aming kwarto nang naka-shorts lang. Saktang pabalik rin si Nicole sa pagkakahatid kay Mark sa pintuan na magkasalubong kami. At napansin niya kaagad ang nasa ibaba ko. Habang ako naman, hindi nagpahalata na napansin ko siya. Aninag ko ang magandang hubog ni Nicole. Maghahanda na po muna ako ng kakainin natin. Anin niya sa akin. Okay, sige. Magpapahinga na lang muna ako. Tumungo na lang muna ako ng kwarto at iniwang nakabukas ang pintuan. Magkatabi labang ang pintuan ng aming mga kwarto. Nanonood ako ng hindi pang batang palabas at nagsimulang magsarili. At nang malapit na ako, hindi ko na malayan na nasa pintuan na pala ang aking stepdaughter. Daddy, Napatigil na sambit ni Nicole
Nasaksihan niya ang ginawa ko. "Daddy, kakain na po." Nakayukong saad niya. "Sige, susunod ako." Yun na lamang ang tanging nasambit ko. Umalis naman siya kaagad, ngunit lumungon pa siya ulit sa akin ng isang beses. Maya-maya lang lumabas na ako at pumunta na sa pagkainan. Nakaupo na roon si Nicole, pero nahihiya tong lumingon sa akin. Tahimik lang kaming kumakain. At nang matapos na, nagpresinta na si Nicole na siya na ang mag-aayos ng pinagkainan. Sige, punta na muna ako sa kwarto ha. Sabi ko sa kanya. At dahil sa pagod sa trabaho, napaidlip ako ng ilang sandali. Nang dahil sa alinsangan ng panahon, nagising ako at nagdesisyon na maligo muna upang preskohan. Paglabas ko ng pintuan, hindi ko na nakita si Nicole sa labas. Marahil ay tapos na tumagugas ng pinggan. Siguro nasa kwarto niya na yun. Ani ko sa aking sarili. Kaya naman dumiretso na ako ng banyo. Binuksan ko ang pinto at tinanggal ang tuwalya at sinabit sa sabitan. Hinawi ko ang curtain shower. Nang biglang, nagulat ako. Tumambad sa akin si Nicole na may sabon ng buong katawan. Naku, sorry. Hindi ko alam na naliligo ka pala. Sorry. Lalabas na muna ako. Pasensya na talaga. Pakunwari kong hingi ng dispensa. Pero ang totoo, lalo ako nag-init sa eksena naming yun. Palabas na sana ako nang bigla kong hatakin ni Nicole. Dad, pwede naman tayong magsabay eh. Nagulat ako sa tinura ni Nicole. Ngunit hindi na ako nagsayang pa ng oras. Agad na akong pumayag sa gusto niya. Hanggang sa hindi na namin namalayan na may mali na sa aming ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas at naabot ko na ang suktulan. Lumabas ako ng banyo at diretsong pumunta sa kwarto. Totoo bang nangyari lahat ng yun? Hindi ako makapaniwala na ginawa ng aking stepdaughter, ang anak ng aking asawa. Magkahalong pagkalito at pagod ang umikot sa isipan ko. At pagkahiga ko, nakatulog akong iniisip pa rin ang nangyari sa amin ni Nicole. Ilang araw din ang lumipas. Parang walang nangyari sa aming dalawa. Walang nangyaring ilangan. Kaya naman si Mrs. ay hindi nahalata. Araw ng Sabado, nagpasya kami kumain sa labas. At pagkatapos, namasyal na muna kami at nag-ikot-ikot sa mall. Magagabi na nang makauwi kami ng bahay. At dahil minsan lang kami magbanding na mag-iina ko, nagpasya kaming manood ng movie habang umiinom ng wine. Pero si Nicole, juice lang. Dahil pinagbabawalan pa siya ng aking asawa. Naging seryoso naman kami sa panonood dahil sobrang suspense at intense ng pinapanood namin. Taken ni Liam Neeson. Tungkol to sa anak niyang babae na kinidnap ng isang masasamang grupo. Hanggang sa hindi na namin namamalayan na nakakarami na kami nag-inom ng aking asawa. Kaya medyo tinatamaan na ako. Pati na rin ang aking asawa. Pansin kong lasing na. Hindi kasi tumalakas uminom. At sakto, pagtapos ng movie, agad tong nakatulog. Sige dad, ihatid niyo na po si mami sa kwarto niyo. Ako na pong bahala rito. Sambit ni Nicole habang nagliligpit ng aming mga kalat. Paghatid ko sa kanya sa kwarto,
Agad naman tong nakatulog. At dahil medyo nabitin pa ako, nagpasya na muna akong uminom pa ng beer para masarap din ang tulog ko. Kaya naman dumiretso ako ng kusina. Napansin ko na wala na si Nicole. Agad akong kumuha ng beer at nagtungo na sa sala. Binuksan ko ulit ang TV. Nanood na lamang ako ng basketball. At ilang minuto lang, nakaramdam na rin ako ng antok. Sumipa na ang tama ng alak sa akin. Hanggang sa hindi ko na namalay na nakatulog na pala ako. At sa hindi ko may paliwanag na dahilan, dahang-dahang bumukas ang mga mata ko dahil may nararamdaman ako sa aking ibaba. At nang masilayan ko na, laking gulat ko sa aking nakita. Si Nicole, may kakaibang ginagawa sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil agad akong nakaramdam ng init. Napansin naman ni Nicole na nagising na ako. Pero patuloy pa rin to sa kanyang ginagawa. Hanggang sa hindi na rin ako nakapagpigil pa. At naging mainit agad ang mga tagpo. Iba ang dating ni Nicole. Kaya na mabilis namin naabot ang sukdulan. Pareho kami hinahabol ang hininga. Si Nicole ang unang nagsalita. Dad, sorry kung hindi ako nakapagpigil . Alam kong hindi dapat natin tong gawin. Hindi. Sorry rin . Basta wag lang malalaman ng mami mo ang nangyari sa atin. Okay po, Dad. Promise yan. At pareho na kaming bumalik sa aming mga kwarto. Habang ang aking asawa naman, mahimbing pa rin ang tulog. Kinabukasan ay nagising na lang ako na wala sa tabi ko ang aking asawa. Kaya agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Naamoy ko agad ang niluluto ni Joy. Amoy sinangag. Sakto ang gising mo, mahal. Tapos na rin ako magluto. Ano nito na naghahanda na sa lamesa. Pakigising naman si Nicolo para makapag-almusal na tayo. Utos sa akin ng aking asawa. Dali-dali naman akong umakyat at nagtungo sa kwarto ni Nicola. Pagpasok ko, mahimbing pa rin ang tulog nito. Mabilis ko namang napansin ang magandang hubog ng aking stepdaughter. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyari sa aming dalawa. Marahan akong lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang likuran patungo sa ibaba. Bahagyang nagising naman ang dalaga, ngunit hindi pa rin to tumatayo. Parang gusto niya ata ang ginagawa ko. Kaya naman, marahan kong tinanggal ang kanyang pang-ibaba. Napapatili na lamang ang dalaga sa aking ginagawa. Alam kong gising na siya at gusto niya ang mga aksyon ko. Hanggang sa maya-maya lang, nararamdaman ko na malapit na siya. May mga nasasambito na tila nasasarapan. At ilang sandali pa, naabot niya na ang sukdulan. Habang nakatalikod ay bigla itong humarap sa akin at sinunggaban ako ng halik. Naging mainit agad ang mga tagpo nang biglang marinig ko ang boses ng aking asawa. Bigla kaming kumalas. Agad akong tumayo at pumunta ng pintuan. Halika na, Nicole. Kakain na. Ani ko sa kanya. Sige, Dad. Susunod po ako. Mag-ayos na po muna ako.
Kaya naman nauna na akong bumaba. Hindi ko pa rin talaga lubos maisip ang mga nangyayari. Hindi ko akalain na makaka-score pa ako sa isang bata at magandang dalaga. Habang nasa hapagkainan, parang walang nangyari sa amin ni Nicole. Normal pa din ang lahat. Mahal, sorry nakatulog ako kagabi. Tinamaan ako eh. Ani ni Joy. Okay lang yun. Basta sa susunod, huwag ka nang uminom ng marami ha? Wika ko sa kanya. Mami, may lakad po pala kami ni Mark mamaya. Ha? Sinong Mark, anak? Tanong ng aking asawa. Boyfriend ko po. Nagulat naman ang kanyang ina sa sinabi nito. At kailan ka pa nagka-boyfriend? Medyo galit na tono nito. Bago lang po, Mami. Nakilala na rin po yun ni Dad. Talaga? Nakilala mo na palang boyfriend ni Nicole? Tanong nito sa akin. Ay oo, mahal. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ay, ang hirap talaga pag wala ka lagi sa bahay. Sa susunod, ipakilala mo sa akin yan ha? Ani ni Joy kay Nicole. Opo, Mami. Ipapakilala ko naman po talaga sa inyo. Pagkatapos mag-almusal, agad na nagtungo sa CR si Nicole. Agad daw sila magkikita ni Mark. At pagtapos niya maggayak, agad na itong nagpaalam sa amin. Bago pa ito umalis ay inabutan ko to ng 500 pesos. Para saan po to, Dad? Baon mo yan, nak. Baka may gusto kang bilhin na damit. Or kahit ano, ikaw nang bahala. Mag-iingat ka ha. Thank you po, Dad. Lumingin muna to sa loob ng bahay. At nang makita niya na wala ang aking asawa, agad niya akong sinungguban ng halik sa labi. Tumagal din to ng ilang segundo. At nang marinig ko ng pababa na si Joy, agad na akong kumalas sa kanya. O sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka ha? Sige po, Dad. Thank you po. Mahal, gusto mo ba umalis ngayon? Tanong ni Joy sa akin. Pwede naman. May gusto ka bang puntahan? Si Maring Claire kasi nagaya mag-lunch. Dumating na kasi si Paring Albert mo. Talaga? Kailan pa siya dumating? Nung nakaraang linggo pa raw. Gusto daw tayo makita bago siya sumampa ulit ng barko. Oo, okay, sige. Magtatanghali na nang makarating kami sa restaurant. Matagal na namin kaibigan si Claire at Albert. Ninang at ninong kami ng panganay na anak nila. Nang magkita kami, hindi pa rin talaga nagbabago ang aking kumaring si Claire. Ang hindi alam ni Mrs., matagal na akong may pagtingin sa aming kumare. Iba rin kasi ang alindog nito. Maputi at may pagka-artista ang muka. At ang magandang hubog nito. Pagkatapos naming mananghalian, agad nag-order ng alak si Albert. Ang aga naman yan, pare. Sambit ni Joy. Okay lang yan, Mari. Para maaga din matapos. Sagot naman ni Albert sa kanya. Susayaan mo na, Mari. Matagal nang gustong makainuman niya ni Albert yung asawa mo. Alam mo bang walang ibang bukang bibigyan kundi ang kumpare niya? Patawang wika ni Claire. O siya, basta dahan-dahan lang ha.
Ani naman ni Joy. Hanggang sa ilang oras na rin ang lumipas. Nakakarami na kami ng iniinom. Habang si Albert naman, patuloy pa rin sa pag-order ng alak at pulutan. Wala namang magawa ang aking asawa at si Claire. Kaya naman uminom na rin sila at tinulungan kaming ubusin ng alak. At dahil medyo matagal akong tamaan ng alak, normal pa rin ako. Habang ang kumpare ko'y maingay na at lasing, natatawa na nga lang si Claire sa kanyang asawa. Sumasayaw at kumakanta na kasi to, kahit wala na sa tono. At maya-maya pa, nakatulog na to. Nagpasya na kaming umuwi. Ngunit bago kami umalis, nag-CR muna si Mrs. Mare, kaya mo ba iuwi itong si Albert? Tanong ko kay Claire. Oo naman pare, pero magpapahinga kami konti. Medyo tinamaan din kasi ako eh. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ang lakas mo pa rin uminom. Wika ni Claire sa akin. Sakto lang, Mare. Ikaw din eh. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang ganda at sexy mo pa rin. Medyo namula naman si Claire sa aking sinabi. Ganun ata talaga pag minsan lang madiligan. Ani niya. Oo. Siguro pag nasa barko si kumpare. Pero kapag nakababa naman siya, solve ka na ulit. Biro ko sa kanya. Nako, kung alam mo lang pare. Mahina na nga sa alak. Mahina pa sa kamay ang kumpare mo. Medyo nagulat naman ako sa sinabi nito. Talaga ba? Bakit? Lagi ka bang binibitin ni Albert? Hindi lang bitin. Bitin na bitin. Patawang sagot niya. Nako, mahina pala tong si kumpare ko. Mabuti pa nga si Joy mukhang laging nadidiligan. Sumbit naman ni Claire. Nako, hindi rin. Pag day off niya lang. Busy kasi siya sa work. Tapos panggabi pa. Pero alam ko naman sa sarili ko na napapaligaya ko siya ng gusto. Pag day off niya. Pagmamalaki ko. Ang swerte naman ni Joy sa'yo, pare. At dahil alam ko ng patununguhan ng usapan namin, naglakas loob na ako. Pwede mo naman akong i-text, Claire, kapag may kailangan ka. Tumingin muna to kay Albert bago siya sumagot sa akin. Pwede ba? Baka malaman ni Kumari. Ani niya sa akin. Pero sa isip-isip ko, konti na lang bibigay na to. Kaya naman agad akong lumapit sa kanya at sinunggaban ko siya ng halik. Saka mabilis na naglakbay ang aking kamay. Pareho na kaming nag-iinit. Mabuti na lang nakita ko agad si Joy na pabalik na ng room namin. Inalalayan muna namin ang dalawa sa sasakyan bago kami umalis. Gabi na nang makarating kami ng bahay. Inabot na namin si Nicole na nakatulog na sa kwarto niya. At dahil nabili na ako kanina kay Kumaring Claire, pagpasok pa lang ng kwarto namin, agad kong sinunggaban ang misis ko. Naging mainit agad ang mga tagpo. At habang matindi ang bakbakan, ang tanging nasa isip ko noon, si Claire at si Nicole. Kaya naman mabilis akong nag-init
At ilang sandali pa, pareho na naming naabot ang langit. Biglang bumagsak agad si Joy at nakatulog. Pagtingin ko naman sa pinto, nakita ko nakatingin si Nicole. Kanina pa pala ito nanonood sa pagpapaligaya namin ni Joy. Pagkaalis ng bahay, agad nagtungo si Nicole sa meeting place nila ng kanyang BF na si Mark. Kumain muna sila sa kananood ng sine. At habang nasa loob ng sinehan, may naramdaman si Nicole sa ibaba niya. Naglalakbay na pala ang mga kamay ni Mark. Kaya naman nakaramdam ng init ang dalaga. Mark, baka may makakita sa atin. Saad ni Nicole. Hindi yan, mahal. Halos wala ng tao rito at nasa taas pa tayo. Kaya naman pinagpatuloy ulit ni Mark ang ginagawa niya sa dalaga. Hindi na rin naman na nakapalagpas si Nicole dahil gusto niya rin ang ginagawa sa kanya. Maya-maya pa'y naging mainit na ang mga tagpo. Matindi na ang palitan ng halik ng dalawang magkasintahan. Tuluyan na sanang bibigay si Nicole nang mapansin sila nang nakaupo sa unahan. Mabilis kumalas ang dalawa. At wala na silang ibang nagawa pa, kundi pagpatuloy nilang ang panonood. Hindi na nila tinapos pa, dahil baka mamukhaan pa sila ng nakakita sa kanila. Kaya naman sobrang inis ni Mark dahil rito, dahil nabitin siya. Habang si Nicole naman, nainis din, dahil sa kakulitan ng BF niya. At dahil rito, nagpa siya na ang dalaga na umuwi na lang. Kaya wala nang nagawa pa si Mark. Pagdating ng bahay, napansin ng dalaga na wala ang mami at daddy niya. Nakatanggap naman to ng text galing kay Joy na nakita sila ng Ninang Claire at Ninong Albert niya. Kaya naman nanood na lang muna ng palabas ang dalaga sa sala. At nang makaramdam na to ng antok, agad na itong nagtungo sa kanyang kwarto. Ilang oras ang lumipas ay nagising si Nicole dahil narinig niya na dumating na ang kanyang mommy at daddy. Napansin niya rin na sumilip to sa kanyang kwarto, pero nagtulog-tulugan lang ito. Hanggang sa ilang sandali pa, nakaramdam ng pagkauhaw si Nicole. Kaya naman lumabas doon ng kwarto para kumuha ng tubig. Pababa na sana siya sa mga oras na yun, nang biglang may marinig siya mga tili sa kwarto ng kanyang ina at ama. Kaya naman dahan-dahan to nagtungo roon. At agad niyang nakita na may siwang ang pinto. Hindi to nakalak. Kaya naman pala naririnig sa labas sa mga ina na nanggagaling sa loob ng kanilang kwarto. Maraan tong sumilip. At nagulat siya na makita niya na nagpapaligay ang kanyang mommy at daddy. Sa tagal ng panahon na magkakasama silang tatlo, unang beses pa lang tong nasaksihan ni Nicole. Kitang-kita niya kung paano pinapaligayan ng stepdad niya ang kanyang mommy. Kaya naman nakaramdam ng pagkainit si Nicole at agad na nagpaligaya sa sarili. Sinasabayan niyang bawat ulos ng kanyang ama hanggang sa maabot na ng dalawang sukdulan. Habang si Nicole naman, bahagyang nabitin. At napansin naman siya ni Richard na nakadungaw sa kanila. Tinignan niya muna ang kanyang asawa na si Joy. Agad naman tong nakatulog. Kaya naman dahan-dahang bumangon to at lumabas ng kwarto. Habang si Nicole naman, mabilis na bumaba. Nakaramdam naman ng pagkakabaang dalaga. Kaya agad tong uminom ng tubig.
Pagkababa ay nakita agad siya ni Richard. Marahantong lumapit sa dalaga at niyakap ng mahigpit. Nagulat ang dalaga sa ginawa nito. Dad? Napansin ni Nicole na nakainom to. Namiss mo ba ako, Nicole? Tanong ni Richard. Hindi naman na nakasagot pa ang dalaga. Kaya naman pinaharap to ng kanyang stepdad at sinunggaba ng halik. Hindi na rin naman na pumalag pa ang dalaga. Pagkos ay lumaban pa ito. Dad, baka magising si Mami. Hindi yun, anak. Mahimbing ng tulog ng mami mo. Tinamaan din ng alak yun. Matinding bakbakan na mag-ama. Hanggang sa hindi nila namalayan na malapit na pala sila sa banyo. Kaya naman hinatak ni Richard ang dalaga papasok sa loob. At doon na naging mainit ang mga tagpo. Hindi naman maitatanggi ni Nicole na mas nag-iinit pa siya sa kanyang ama kesa sa kanyang boyfriend. Iba ang init na nararamdaman niya kapag si Richard ang kasama niya sa pagpapaligaya. Iba rin kasi ang alindog at galing ng kanyang daddy. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas. Naramdaman na ng dalawa na malapit na nilang maabot ang langit. Hanggang sa tuluyan na nga nilang naabot ang sukdulan. Agad naman nag-ayos ang dalawa at bumalik na sa kanilang kwarto. Kinabukasan ay maagang nagising si Joy upang maganda ng pagkain dahil papasok na ng trabaho si Richard at sa school naman si Nicole. Habang nag-aalmusal, pinapakiramdaman ni Richard si Nicole. Ba? Mabuti nilang ay magaling magtago ang anak ko. Sa isip-isip ni Richard. Parang wala kasing nangyari at normal pa rin silang nag-uusap. Pagkatapos nilang kumain, mabilis na nagpaalam si Richard. Balak niya kasing ihatid muna si Nicole sa school. Honey, alis na ako ah. Ay Nicole, gusto mo bang sumabay sa akin palabas? Tanong nito sa dalaga. Okay lang po ba, Dad? Baka malate po kayo. Hindi, okay lang. Mahaba pa naman ang oras eh. At nagpaalam na ang dalawa kay Joy. Naiwan naman ang kanyang asawa dahil gabi pa ang pasok nito. At habang nasa sasakyan, hindi nagkikibuan ang dalawa. Nak, sorry ah. Alam kong mali ang nagawa natin. Mahinang sambit ni Richard. Okay lang yun, Dad. Kasalanan ko rin naman eh. Basta nak, wag lang sana malaman ni Mami mo ha. Kundi yari tayong dalawa. Opo, Dad. Sikreto lang po natin to. At bara na naglakbay ang mga kamay ni Nicole. Gumagaling ka na, anak ah. Sakto naman malapit na sila sa school. Bago pa to bumaba. Sorry Dad kung nabitin ko ata kayo. Pero babawi ako sa iyo mamayang gabi. Sabay baba ng sasakyan. Napailing na lang si Richard sa kilos ng dalaga. Hindi niya akalain na magiging ganong kainit si Nicole. Sakto naman ang pagkarating ni Richard sa office. Muntik pa akong malita. Buti na lang nakaabot pa ako. Ani nito sa kanyang sarili.
Pagkarating nito sa kanyang station, agad tong nakatanggap ng text sa kanyang kumare, si Claire. Good morning, Richard. Claire to. New number ko nga pala. Oh, Claire. Good morning, Rin. Kamusta? Bakit ka nga pala napatext? Ito, okay lang. Medyo bored. Yung kumpare mo kasi busy sa pag-aasikaso ng requirements. Paalis na kasi siya sa Makalawa. Ganun ba? Oo nga pala. Sumampa ulit si Albert. Sana hindi siya magka-problema. Oo nga, Richard. Sana nga. Naalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin na pag may kailangan ako pwede kitang lapitan? Ani ni Claire. Oo naman, Claire. Hindi pa naman ako lasing nun Bakit? Ano bang kailangan natin? Tanong nito. Pero sa isip-isip niya, alam niya na kung anong kailangan ng kumari niya. Nahihiya ako, Richard Reply ni Claire. Ano ka ba? Matagal na tayo magkaibigan. Sa akin ka pa talaga nahiya, no? Pwede mo bang punan ang pangangailangan ko? Nahihiyang text ni Claire. Agad naman ginanahan ng lalaki nang mabasa ang reply ng kanyang kumare. Kaya naman agad niya na tong tinawagan. Hello, Claire? Hello, Richard? Sige ba? Akong bahala. Basta kung pwede sana pag-alis na lang ni parang Albert. Saad ni Richard. Oo, Richard. Yun talaga ang balak ko. Para safe lang tayo. Ilang araw na lang din naman ipaalis na si Albert. Okay. Basta tayo lang makakaalam nito Oo. Okay, sige, thank you, Richard Ingat ka. Pagkababa ng telepono, na-imagine agad ni Richard ang mga mangyayari. Matagal niya nang gusto ang kanyang kumare. Dahil sa magandang mukha nito, malalabanos na kutis, at sa magandang hubog. Hindi maitatagong pagkasabik ni Richard sa bigla niyang maalalang sinabi ng kanyang stepdaughter. Mukhang makaka-score na naman to pag uwi niya ng bahay. Ani niya sa kanyang isipan.